Nagpadayon ang problema sa breadwinners. Angayan ba? Or kinahanglan ba or responsibilidad ba sa anak ang ginikanan? Unsay mahimo sa iglesia ni ini kini ang tagagpagtagad sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, viewer ko sa Panimbaya og weeks ago na-discussan ninyo ang breadwinner nga gikapoy na sa iyang responsibilidad. Uy. Breadwinner pod ko, unya sometimes kapuyon ko sa akong role, pero gikayanan. Pero curious ko kung naa ba mga program sa church sa pag-educate sa atong mga ginikanan nga dili unta magsalig sa anak. Tama. Naabata mga emphasis ani nga dili lang unta sige og discuss unsay responsibility sa anak kundili ang role pod sa ginikanan kay ang tanan naningkamot man sa kinabuhi. Kung saligan lang ang isa ka breadwinner sa tibuok pamilya, unya wala na lang pod naningkamot ang ubang miyembro sa pamilya, tanan ma-drown sa kapobrehon. Natay pastor karon nga mohatag og tambag, batanon po ni siya. I don't know breadwinner ba ni breadwinner baka Pastor Neil? Dili. Winner na. Winner lang. Okay, atong sugdan dito sa mga kabatan-unan, mga anak po ni sila. Last Sabat no, dako kayo atong issue ani, pero this time let's address also this concern. Shireen, Raj, and Von, Mariah. Kani ate sila dari mo ma-breadwinner pa daw ni. Magsugod ta ni Raj. Ikaw Raj, sa imong tambagan to. Kuan gyud kanang si tawagan ni. Ang mga parents na to, naman gyud na sila, di mo gyud na mawala nga mag-care sila sa tuwa ba. Pero nabgi dapat boundaries pod nga sa pag dili man pod nga naam gud na si mo nga kuan god nga if ana kanang ikaw may murag nahulog nga gusto nimo nga mutabang sa tanan pod dapat ang focus sa pag-grow sa imong family. What about you, Von? Sa ako siguro kay mo lang ginang uban sayo no sa uban nato mga ginikanan kay ginahimo nila nga trust fund ng ilang anak, ilang ginagid nga term kay lang ilang ginabaskwela kay ilang gina-expect nga magtabang sila in return sa future. Pero magali swerte ko sa akong ginikanan no kay ang ilan lang ginaingon sa akong parents nga eskwela lang tarong balag kon kay makaya man among kaugalingon. Pero isip sa labi na Asian culture sa tuwa mga good mga Asians kay kailangan kita mag-give back kanang utang na loob ba sa kanito nga term sa tuwa. Pero ako siguro sa akong self-isip sa ka-breadwinner. Isip sa ka-breadwinner. Kung future ba, sa future siguro, makatag ko sa akong ginikanan. Pero, nanagid, talagang sa kay, makafeel magutaog ka ng, kung mga exhausted ta, mga kung anong ta nga, dili na ta maka... Pero dili man po naingon nga... Part siya sa atong nature, human beings nga makapoy gyud ta. Pero, syempre, di pa man ta breadwinners. Gani. Pero dili po naingon nga utang kabubuto ni gibuhat nimo na si mong parents sa imong family kay love nimo. Love nimo. Para po sa ako kay giving back to your parents is one way of showing your love and your respect. Like for me siguro kay ga-work naman ko no. But as children dili gid nato na obligasyon. Ang paghatag sa atong ginikanan, but siguro willingness lang yun. Yes. To all po niya mga miyembro sa pamilya kung kinsay naminaw karon, please ayaw pagsalig. Paningkamot yun ba sa kanang mintras pa nga kaya pa nimo makatrabaho, you do it. Tinabangay lang yun. No? Kaya ba-compare na ko sa other countries ba like Japan and other countries bitaw mas kintigulang na or basta able ka mo trabaho gid ka para mo support sa imong self. So Ate Charm, maora to. Okay, thank you so much. A disclaimer lang gid mi mga kapaglaom la ilahi gid mig mga opinion dere. That's why amog yung gipaningkamutan nga I mean dili gid siya pwedeng mahimong uniform. So kay lahi-lahi man pud og background. Let's start with Yup. Yup, unsay mo katambag ani? Akong matambag ani siguro like actually giving back to the parents is a biblical command nga feeling nako karon nga panahon na abuse siya diba. Siguro as parents let us not make it as an obligation sa atong mga anak nga buhion gid ta, pero situational pud siya kay wa ta kabalo ay mga parents nga di na able gid
kay na mga physical ailments. So situational siya. Pero if kita parents able ta, dili gid nato i-demand sa atong anak nga buhi-on ta. Pero para sa pud sa atong mga anak, no, na ako'y Bible verse nga i-share sa inyo. Nag-ingon ang 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his relatives and especially for members of his household, he has denied faith and is worse than an unbeliever. O sa 1 Timothy 5:4, we children should make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God. So ang paghatag balik sa ginikanan, biblical gina siya. But again, it is not an obligation. No? So, kana. Thank you so much, Yup. I think we're na-sum up na dito tanan, no? But let's listen for some advices gikan kang Bing. Alright. Ang para sa ko ate, okay na makita kang Yup. Kaya nanay, nanay, biblical text, wala ko kaaway ato eh. Pero, winner na winner. Gali. Pero, di man po na. Inon, ang ako lang, dili man ko financial consultant, no? Pero, siguro as early as today nga, able pa yuta, kata mga mabata pataba. Nagyutay financial plan. Maningkamot yuta nga, dili yuta in the long run nga matigulang ta, dili yuta kita ang pas-ununon kaysa atong mga anak or kinsa man na, whoever it is. Sa atong mga ginikanan pod, sa mga ginikanan diha, dili pod nato tanan na lang jud isalig sa ato ang mga gas, kuryente, o uban pa. Pwede man siguro. Actually, akong parents, magpasalamat lang pod kung kay dili gid ana sila. I mean, napod sa ila abawa, di pud me obligated to give. Mohatag mi like special occasion or nami extra, pero mo demand sila like a certain amount, wala jud na siya sa among family. Kuan lang siguro, kanang dili na to, kanabitong tanan na lang isalig sa. Although, sometimes no, ay karong mga panon na ang kanimang tungod bang sa tong family ties as Filipino nga close kay taba, close-knit family nga. Murag kanang giingon nga bahalag pobre basta kay together. Yeah. Tungod ana murag ang kani nga butang ma-extend na jud dito kini. So I think it's cultural. Pero pero kanang giingon nga mga programa sa simbahan dili kay ko sure. If na si pastor mo tubag ana. Okay, later pastor. Let's start off with the youth leader o church elder. Nabatay mga programa nga gihimuan ni sa iglesia. How can we help this kind of situation? Murag wala na siya, nindot na siya nga pangutana, at least mataga ng concern sa atong church, labi na sa mga youth, no? Kay usahay naay panultihon nga walay mo abuse kung walay magpa-abuse. Why magpa-abuse? Why mo abuse kung why magpa-abuse? Pero sa mga ginikanan manggod ni naka-mindset sa mga ginikanan labi na sa Pinoy, pag skwilag tarong na kay para ikaw mo'y ahon sa kahirapan. Anam na siya. Tagalog yun ha. So mao man ginapirme. Pero abi nimo sa akong mga kids ron, ako nila eskwela lang mo, tarong mo eskwela. Kay sa future inyo ha man na. Dili yung kayo nga buhi amin ni kuana. Ingno ni muna pagtaro eskwela kay ikaw gyud makapadato naman. Ikaw gyud makabalay na tog dakuan ni. Dili man na mingon. Kinadaan kidato naman. Pagkuan mo dito na paningkamot mo kay pag dako ninyo pirari ra akong gusto. Bitaw kamo mga ginikanan ayaw pud ninyo abuso kanyo. Mamarayig jud kaya kay normal sa ginikanan nga mamarayig. Mamarayig pero dili tanang panahon nga imo na lang yung isansa sa imong mga kabataan. Nice food nga na ay nag-need nimo. Correct. You are needed. It's nice to be. Ikaw ba, unsa man ka? Ako pala tao. As professed Christians, we are actually duty-bound to show kindness, to emulate God's character, and with it, napakita we empathize, and then we understand, and we become patient. But we are also duty-bound to correct the wrong and to make wise decisions. I'm not sure if this is a good thing. I'm sure daghan mga dili ganahan mo, digas ang ilang mga kilay anis pagingon ako, but God Himself depended on His Son. Depende kaya po sa iyang Son para matuman ang usa ka butang ang iyang tumong, ang iyang goal. And the parents of David, they also depended on Him. Katong nana sila sa nana sila sa wilderness, kay dagan sila palayo kang Saul. They depended on David. Ang ako lang is, like gingon natin siya, it's good to be dependent on. It means you are successful. You are able. But you have to make wise decision, and you have to know when is too much or when is the right time to be, enough na.
So para kung dili ka kalahutay magsigtabang sa ila, maybe you become wiser and give them livelihood instead. Palitan ni mong motorela imong papa or sikad ba kaha para di na kalaadlaw or kalabulan maghatag sa ilang one. Anyway, ang parents, ang sakto nga parents, decent parents, they depend on you when they have no one to lean on. Pero kung manangkamot gina sila gila, ang problema pag magsakit. Diyan na. Kanang divided we fall. Yes, Mula together we stand, divided we fall. Pastor. Yes, mga kapaglaom, no? This is a trending mga situations or mga stories nga ako madungog karon. Tungod kang Carlos Yolo. Murag na ano siya, na magnify. Yeah. And I really appreciate the answers sa ato mga kauban ni diri nga mga host. That is really true. I read a quotation nga nag-ingon nga children are the crowns of the parents. But pasabot ana nga ang mga success sa mga kabataan maoy panalangin sa mga ginikanan. And so with that, naagyoy responsibility ang mga kabataan para sa ilang mga ginikanan. But looking into the situation sa ato nga kapaglaom nga nagsulat, ang ingon sa Biblia para sa mga ginikanan, just like gikuan sa Ginoo kang Adan ug ni Eva, responsible gyud, accountability na sa mga ginikanan nga ilang suportaan ang ilang mga kabataan, to train them, to provide them their needs and so on. They are the stewards. The stewards. Okay, yes, I like that thought, kapaglaom charm. So kita mga ginikanan ug mga kabataan, we are stewards for each other. Ang mga ginikanan gipinilan og kabataan, ang mga kabataan gipinilan og mga ginikanan. And so mga kapaglaom, this goes to say nga we are responsible for each other. So kung maka-provide ta, we provide. But yes, mo din na mo kami na atong financial management. So unsaon na to pagkontrola ang in and out sa ato ang finances. Ang importante is we do our job, we do our roles atong family. So pero kung naakay ka mga kabudlayan, wala nga na-promise ang Ginoo nga na-rest sa iya, na-pagsalig din na. Amen. Thank you so much, Pastor Neil. And I hope sa atong mga breadwinners, I think the church is on the move to make programs. Yeah, I think the family life department is having that also. So I think right now we have women's ministries who's been teaching women on how to maghimo bitag mga products to sell para mahimong productive ang ilang days nga kung wala man sila nag-report sa office but they can start their own business. And I think na po na sa itong local government. Yes, we also have that. Mga livelihood, diba? So avail all, help your maybe mong parents, help them nga maka-avail niya ng mga serbisyo or mga gihatag sa gobyerno or sa atong church mismo nga para po sila ma-empower nga maka-generate sila ang ilang own income. Alright, daghang salamat no sa atong letter sender and I'm hoping nga medyo matagaan o humpay ang imong gibati karon or even mind lang sa imong hunahuna kung unsa pod ang imong pwede ma-strategize para dili mo tanan ma-drown.